Samantala, inilatag ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanyang mga pangunahing programa at direksyon ng pambansang pulisya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ito'y sa ipinatawag na unang command conference bilang acting PNP chief. Samantala, nakaisang buwang leave naman si dating PNP chief Nicolas Torre III matapos itong masibak sa pwesto. Aniya, hindi raw siya dapat kaawaan sa nangyari. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Isinagawa ngayong araw ang kauna-unahang command conference si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Isinagawa ito kaninang umaga sa Camp Crame, 4 na araw matapos umupo sa pwesto. Dito inilatag ni Nartates ang mga pangunahing programa at direksyon ng pambansang pulisya sa ilalim ng kanyang pamumuno. What will be our focus, of course, is number one, is we manage our resources, whether it's personnel, whether it's logistics, and the finances. Pinatututukan din ng opisyal ang paghahanda sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ang transisyon ng lalawigan ng Sulu mula Bangsamoro Autonomous Region patungong Region 9. The election in BAR for parliamentary election, so we will ensure that this election will be safe and secure. And of course, it will be fair. Samantala, kinumpirma rin ng PNP na nag-file ng kanyang leave si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Officially, noong August 27, ang unit niya po ay ang PIHAW ng DPRM. Siya po ay nag-apply ng leave na nagsisimula po ng August 28 at magtatapos po ito sa September 29, so halos isang buwan po. Ginamit po niya yung kanyang leave na mandatory, special privilege leave at yung kanyang pong service leave. 4 na araw naman matapos masibak sa pwesto, nagbigay na ng pahayag si Torre. Sa video na ipinost niya sa kanyang Facebook, pinasalamatan niya ang lahat na nagpaabot ng suporta sa kanya. Nagpasalamat din siya sa lahat ng naawa sa kanya. Pero ayon sa dating hepe ng pambansang pulisya, hindi siya ang dapat kaawaan. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon, sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Nilinaw din ni Torre na wala siyang sama ng loob kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at naiintindihan daw niya ang naging desisyon nito. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News Authority.